Lesson A, paglikha ng simpleng Hangul. Ang tawag po sa Korean language ay Hangul or Hangul. Meron po silang 19 consonants and 21 vowels. At may tinatawag din po silang single consonants, double consonants, single vowels at double vowels. Single consonants. Ka sounds G or K. Na sounds N. Da sounds D or T. Ra sounds R or L. Ma sounds M. Ba sounds B or P. Sa sounds S or SH. Ito pong bilog na ito, nang or iyong sa Korean names, sa simula po ng salita, hindi po siya binibigkas. Pero pag nakalagay po siya sa hulihan, doon po siya nagkakaroon ng bigkas. Nang or NG sounds. Ja sounds J or CH. Dito po medyo may hangin sa dulo ang pagbigkas. Cha sounds CH. Ka sounds K. Ta sounds T. Pa sounds P. Ha sounds H. Double consonants. Ang pagbigkas naman po dito ay puro, solido, kumbaga buo. Pa sounds P. Cha sounds J. Ta sounds D. Ka sounds K. Sa sounds S. Single vowels. A, ya, o, medyo mahaba. Yo, medyo mahaba. Dito po yung pagbigkas parang sa I, O. O, yo, u, yu, matigas. Dito naman po ang pagbigkas parang nanggigigil. E, double vowels. E, ye, ye, wa, we, wo, we, uy. Parang nagtatawag po doon ng pagbigkas. Uy. Pero sa modern Korean po, yung mga bigkas na halos magkakatunog, parang iisang tunog na lang. Tulad po nitong at saka ay binibigkas na lang din po siya ng ye, pwede nyo po silang mabigkas ng iisang tunog na lang. Para din pong sa English, parehas yung tunog pero magkaiba yung spelling. Ganun din po sa Hangul. Ito pong tatlong ito ay we.
Unahin muna po nating pag-aralan itong unang 5 consonants, kung paano po sila isulat. Ang pagsusulat po ng Hangul character ay nagsisimula sa kaliwa pa kanan at taas pa baba. Ka. 1, kaliwa pa kanan, taas pa baba. Na. 1, taas pa baba, kaliwa pa kanan. Ta. 1, kaliwa pa kanan. 2, taas pa baba, kaliwa pa kanan. Ra. 1, kaliwa pa kanan, taas pa baba. 2, kaliwa pa kanan. 3, taas pa baba, kaliwa pa kanan. Ma. 1, taas pa baba. 2, kaliwa pa kanan, taas pa baba. 3, kaliwa pa kanan. Dito naman po tayo sa 5 vowels. Ito muna po ang ating pag-aralang isulat. A. 1, taas pa baba. 2, kaliwa pa kanan. O. 1, kaliwa pa kanan. 2, taas pa baba. O. 1, taas pa baba. 2, kaliwa pa kanan. U. 1, kaliwa pa kanan. 2, taas pa baba. E. 1, taas pa baba. 2, kaliwa pa kanan. 3, taas pa baba. Sa Hangul po, kapag isusulat ang isang salita, lagi pong nagsisimula sa consonant. Lahat po ng salita ng Hangul ay sa consonant nagsisimula. Hindi po kamukha sa English or Filipino na pwede kang magsimula ng vowel. Sa Hangul po ay lahat ay consonant. Consonant plus vowel combinations. Ito po yung example. G plus A equals ga. N plus A equals na. D plus A equals da. R plus A equals ra. Mayroon pong mga patayo at pahigang mga vowels. Ang patayong vowels po ay laging nakatayo sa kanan ng consonant. Kumbaga, katabi lagi sa kanan ng consonant. At ang pahigang vowels po ay laging nasa ilalim ng consonant. Ganito po sila isulat. Left and right combinations and top-bottom combinations. Example po ng left and right combinations. Ito po ay mga ilan lang na halimbawa sa mga patayong vowels. Naulit ko po, yung mga patayong vowels ay nasa kanan ng consonant. Ka, ke, na, ne, ta, de, ra, re, ma, me. Yan po ang mga patayong vowels or left and right combinations. Ito naman po tayo sa top-bottom combinations, mga pahigang vowels na nasa ilalim ng consonant. Ito po yung ilang halimbawa sa mga pahigang vowels. Go,
gu, no, nu, do, du, ro, ru, mo, mu. Atin pong pag-aralan ang pagbigkas ng consonant na ga at ra. Ang consonant na ga ay binibigkas ng tunog na G or K, tulad ng sinabi ko po kanina. Kadalasan po, sa simula ng pangungusap o salita, ang ga ay binibigkas ng tunog na K or K sound pag nasa unahan. At kapag nasa gitna ng salita, ito po ay nalalapit sa tunog na G. Pag nasa unahan, K. Pag nasa gitna ay G. Ito po ang example. Ko, gu, ma. Napansin niyo po, sa unahan ay sounds K at sa gitna ay sounds G. Koguma or sweet potato. Ito namang pong ra ay binibigkas ng R at saka L. Sa simula po ng salita or pangungusap, ito po ay binibigkas ng R or R sounds. At kapag nasa hulihan po ng salita, ito po ay L sounds. Ito po yung example. Re, bell. Sounds R sa unahan and L sound sa hulihan. Rebel. Sa English, ibig sabihin po ng rebel ay level. Parang parehas lang din po. Ito po yung ilang example sa mga vocabulary words na left and right combinations at top-bottom combinations. Ke. Left and right combinations, ibig sabihin po niyan ay dog. Ta. Left and right combinations, all or everything. Kagu. Furniture. Napansin niyo po, sa salitang kagu, sa unahan ay sounds K at sa gitna ay nag-sounds G. Yun po yung sinasabi ko kanina na gamit ng consonants na ka. K sa unahan and G sa gitna. No, re. Ibig sabihin po niyan ay song. Top-bottom combinations and left and right combinations. Ito pong kagu ay left and right combinations and top-bottom combinations. Nu, gu. Ibig sabihin po niyan ay who. Dito po, yung ka ay nag-sounds G ulit dahil po nakalagay po siya sa gitna. Nu, gu. Top-bottom combinations and top-bottom combinations. Nu, na. Sa English po, ang ibig sabihin niyan ay older sister. Top-bottom combinations and left and right combinations. Nuna. Para po sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng consonants and vowels sa Hangul, nasa description po sa baba yung mga lessons B hanggang lessons F. Next lesson po ay purong tunog ng patinig. Yun po ang ating pag-aaralan sa susunod.